Yo, what's up mga katropa? Another vlog na naman tayo. So, content natin ngayon ay ito. I-review natin yung Ford Ranger Wild Track 4x4 kasi may nag-request doon sa first video natin na Wild Track na 4x2. So, may nag-comment doon na i-review ko naman daw yung 4x4. So, ito, may test drive din tayo mamaya kasi yung kaibigan natin, sa kanya to, hinira muna natin para may review. So mamaya, walk around tsaka yung speed niya, yung arangkada niya, susubukan natin. So samahan niyo ako. So mga katropa, bale, ito yung na-notice ko. Kahit nakamag siya na mabigat, kaya niya pa rin yung ihatak yung body niya kasi bi-turbo ito mga katropa, 4x4 bi-turbo. So hindi siya single turbo kasi yung single turbo nasa 4x2 lang siya. So ito, bi-turbo siya, meron siyang 215 horsepower tapos 500 yung torque niya mga katropa. So kaya may kalakasan talaga yung model na to. Yo, what's up mga katropa? Welcome to my vlog. Ito, nakikita nyo ba yung sasakyan dito sa tabi ko? I-review natin itong Ford Ranger Wild Track 4x4 automatic transmission mga katropa. So ito ay 2.0 bi-turbo. So dalawa yung turbo niya mga katropa. Ikutin natin yung sasakyan na to mga katropa. So umpisahan natin dito sa harapan. So unang-una mga katropa, so meron siyang projector headlight, meron siyang high and low beam. Tapos ito yung kanyang daytime running light. So kulay puti siya. Tapos yung kanyang design ng kanyang headlight mga katropa ay C-clamp. So pag sinabing C-clamp, letter C yan mga katropa. Tapos dito, ito yung kanyang signal light. So LED siya mga katropa. So lahat ng ilaw dito sa harapan makita nyo ay naka-LED na siya mga katropa. So dito naman tayo sa kanyang fog light. So naka-LED na rin siya. So lahat ito naka-LED. So, magtungo naman tayo dito sa kanyang front grille. Pinalitan na po ng may-ari yung kanyang grille from Ford na logo dito. So, pinalitan niya ng Raptor grille mga katropa. So, bale, naka-Raptor grille na siya. So, sa front bumper niya, meron na siyang front sensor, parking sensor. Tapos, dito sa kanyang baba ng bumper, meron siyang silver na under spoiler. Tapos, meron siyang dalawang tow hook sa baba. So mga katropa, dito naman tayo sa tagiliran ng sasakyan. So syempre, ito ay naka-modified na mga katropa. So nilagyan ng may-ari ng fender flare dito mga katropa. Para siyang Ranger Raptor kaso wala pa dito sa bansa natin. So meron na ditong kamukha ng Ranger Raptor kasi minodified niya na mga katropa. So pagdating dito sa kanyang gulong, ito ay naka-modified na rin mga katropa. So aftermarket na yung kanyang mags. Hindi na ito yung original na mags ng Wild Track. So yung size ng kanyang mags or yung kanyang gulong ay naka 265 65 R17. So yan yung kanyang aftermarket na mags and tires mga katropa.
So dito sa ilalim, naka coil spring na rin siya mga katropa. So magtungo tayo dito sa kanyang air vent. So ito ay bi-turbo. So nakalagay dito bi-turbo. Ayan mga katropa. Tapos dito may functional talaga siya na air vent. So from hood, lalabas dito yung hangin. So dagdag din siya sa aerodynamic mga katropa. So pagdating dito sa kanyang side mirror, syempre body color, tapos meron siyang turn signal lamp. Okay. Tapos dito mga katropa, pagdating dito sa kanyang pintuan, syempre meron na siyang accessories na black na mga door handles tsaka door bowl. So yung original nito mga katropa ay naka body color. So pagdating dito sa kanyang stepboard, yung kanyang stepboard ay plastic with anti-slip. So kahit basa, umuulan, hindi ka madudulas dito sa kanyang stepboard kasi naka anti-slip na siya mga katropa. Tapos dito sa tagiliran, meron siyang aluminum na design ng kanyang stepboard. So maganda talaga yung itsura niya kasi malinis tingnan. So dito tayo sa likod ng kanyang pintuan mga katropa, ganun din. Tapos na-notice ko, meron din siyang bed extender. Design siya mga katropa, para siyang spoiler. Tapos eto, nilagyan nga pala ng owner ng bed cover or yung kanyang roller lid. So ito, safe na safe yung karga mo dito mga katropa, yung karga kahit hindi mababasa ng ulan kasi meron na siyang water sealed. So mga katropa, pagdating sa kanyang stoplight, so full LED, ganyan yung design ng kanyang taillight pag ganun. So hanggang baba, hanggang taas, meron siyang ilaw dito. Kasi yung 4x2 hanggang putol, pag nag-brake, hanggang dito lang. Pag nag-taillight, hanggang dito lang siya. Unlike sa 4x4, buo yan. Tapos, syempre, meron din siyang signal light. Yan mga tropa. Tapos, meron din siyang reflector. Yan yung kanyang reflector. So, ito ay 4x4. Meron siyang 4x4 dito na naka-emboss or nakadikit. Ito pala mga tropa dito. Sa tagiliran ng kanyang bed ay meron na siyang side step. So, ito ay functional mga katropa. So, ito, easy access na yung pag-akyat ng tao dito sa bed. So, dati kasi gaganto ka pa para umakyat doon. So, ngayon, easy na. May hawakan ka pa dito, di ba? So, ganyan. Yan, tas akyat. So, mga katropa, dito tayo sa may likuran. So, etong kanyang tailgate, binago na rin nila mga katropa. Yung kanyang third brake light, nandito na siya sa tailgate kasi dati, naandun yan sa may third brake niya, nandun dati. So ngayon, nilipat na nila dito mga katropa. Meron na rin siyang lock para hindi manakaw yung loob. Tapos, napakalaking Ford logo. Meron siyang reverse camera. Yan. Tapos, Wildtrak na emblem. Tapos, yung design ng kanyang tailgate ay maganda dito kasi meron siyang design dito, tapos merong Ranger na nakaukit. So overall mga katropa, dito pa lang sa likuran okay na. Tapos yung kanyang rear bumper, kakulay na rin ng kanyang body. So kung anong kulay ng body, ganoon din ang kulay ng kanyang rear. So ayan mga katropa. So dito naman tayo sa kabila. Meron din siyang mga katropa, blind spot radar itong 4x4. Yan, meron siyang nakalagay na blind spot radar. So, kapag may sasakyan na hindi mo nakikita, yun, malalaman mo kasi meron siyang blind spot radar. So, ayun mga katropa, silipin naman natin dito. Ito yung kanyang suspension, no? Ayan, malinis na mga katropa. Naka-coil spring yung harap, ito naman sa likuran, naka-lip spring siya mga katropa. Pero na-notice ko, kahit naka-lip spring siya, maganda pa rin yung kanyang suspension. Parang kotse pa rin siya yung bounce niya, yung suspension niya mga katropa. So, overall mga katropa, kung titingnan mo yung sasakyan, para na siyang Ford Ranger Raptor. Kasi dahil naka-mugs na siya mga katropa. Tapos meron nga pala siya dito mga katropa, meron na rin siyang roof rail dito. Yan yung kanyang roof rail mga katropa. Tapos nandun yung kanyang antena. Yan. So mga katropa, pasok naman tayo sa loob.
So, mga katropa, ito yung interior o yung dashboard ng Ford Ranger Wildtrak na 4x4. So, ito yung kanyang digital na meter cluster mga katropa. So, meron din siyang cruise control. Ito yung function, audio control, meron din siya. Tapos dito naman yung menu niya mga katropa. Tsaka yung next ng menu. So, ito makikita nyo, dito yung kanyang temperature sa kabila, sa left. Fuel gauge naman sa right. So, meron siyang miles per hour, tsaka kilometer per hour. So, meron siyang malaking screen mga katropa. So, ito yung makikita nyo dito sa kanyang harapan. Meron siyang cup holder. Ayan. Malamig na yung mga soft drinks nyo or yung tubig nyo dito. Tapos, pagdating naman dito mga katropa sa kanyang center dashboard, ito yung kanyang 12 inches na vertical screen. So, meron siyang Android Auto tsaka Apple CarPlay. So, pwede mong gamitin yung phone mo para ma-access yung connectivity ng phone mo dito sa kanyang screen. So, meron din siyang touchscreen na aircon na function. Tapos, meron din siyang channel dito or yung kanyang knob para sa aircon. So, dalawa siya. Pwede dito, pwede rin dito mga tropa. So, pagdating sa kanyang transmission, meron siyang 10-speed automatic transmission. Meron siyang park, reverse, neutral, drive, manual. Siyempre, naka-electronic parking brake. Meron din siyang parking sensor. Meron din siyang electronic stability control. Tapos meron din siya ditong terrain command mga katropa. So, ito yung kanyang select dial sa 4x4. 2 high, 4 high, 4 low. So, ayan mga katropa, yung kanyang 4x4 na mode. So, pagdating dito mga katropa, meron siyang glove box. Yan o. Ayan mga katropa. So, pwede kayong maglagay ng kung anong gamit. Tapos, meron din dito sa kabila. Yan. Dual purpose mga katropa. Yan. Sarado natin. Tapos, dito naman sa kanyang ceiling, syempre meron din siyang sunglass holder. Ayan mga katropa. Meron siyang sunglass holder. Pasensya na kayo, medyo madilim na. So mga katropa, dito tayo sa likuran. So syempre ganun din naman yung itsura dito, yung kanyang opener ng pintuan, dito pa rin, wala na dito. So dito na. So meron siyang handle grab dito mga katropa, kapag aakyat ka, hindi ka na mahirapan umakyat. Kung mataas man yung sasakyan mo or naka-lift, meron siyang hawakan dito, easy access para makapasok sa loob. Tapos dito syempre, meron na siyang second row na aircon. Tapos meron din ditong USB, charger, tsaka power outlet. So, pwede kang magsaksak ng gadget, mga iPad, cellphone. Yung kaya niya lang yung power, wag lang yung mga appliances. Siyempre, masisira yan. So, siyempre, naka-leather yung upuan. So, dito mga katropa, meron din siyang center armrest with 2 cup holders. So, ayun mga katropa, pag sa biyahe ka, ganito yung position mo. Sa pintuan, meron din armrest. Kapag long distance, hindi ka na mapapagod or hindi mapapagod yung mga pasahero mo kasi meron na silang armrest. Saka pwede silang makapahinga ng maayos habang bumabiyahe. So kapag nauhaw ka, meron kang lagayan dito ng 2 cup holder. Kung anong gusto mo, milk tea, soft drinks, kahit ano, pwede rito. So kung ayaw mo naman na gumanito or wala naman nakasakay sa likod, pwede mo naman siyang i-fold. So, mga katropa, dito naman sa ilalim ng kanyang upuan, so, meron ditong pocket dito sa kanyang, sa kanyang seat. Meron siyang lagayin na mga kung ano dyan, resibo, sa toll gate. Tapos, dito, hilahin nyo lang to. Yun. Meron siyang toolbox dito sa ilalim ng upuan. So, ayan. Yan yung toolbox. So, meron siyang kung anong gamit na gusto mong ilagay dito, meron siyang jack, early warning device, o kung meron kang pagtataguan. So, pag sarado, baba mo lang. Bagsak mo na gano'n. So, yung quality ng leather, mga katropa, okay na okay kasi naka-leather seat. Orange yung stitches niya, yung tahi niya. Yung design niya is napaka-sports tingnan. So, meron din siyang 3 seatbelt. Kasi 3 yung kanyang headrest. So,
tatlo yung kanyang pwedeng isakay dito na pasahero. Pero depende sa inyo kung puro payat, kasya naman yung apat. Tapos may kanya-kanya naman silang seatbelt. So mga katropa, subukan natin i-test drive. Ito nga pala ay automatic na 4x4. Tara! Mga katropa, dahil meron siyang full LED na headlight, so ito makikita nyo, papailawin natin. So ito yung kanyang, yung low beam. Tapos meron siyang high beam. Ayan yung high beam niya mga katropa. Ayan, high beam. Tapos, ito naman yung kanyang hazard light. LED na siya mga katropa. So, ganyan yung itsura niya. Tapos, ito yung kanyang LED na daytime running light or DRL. Yan mga katropa. Ito naman yung kanyang fog light mga katropa. So, puro na siya LED. So, kung makikita nyo mga katropa, yan yung itsura kapag naka-on yung kanyang ilaw. Lahat ng ilaw niya naka-on. So, yung kanyang signal light, ayan, LED talaga siya mga katropa. Tapos, yung palatandaan nga pala mga katropa, kapag nasa unahan yung sasakyan, yung palatandaan kung 4x4 ba or 4x2 yung Wildtrak, is etong kanyang C-clamp na DRL, yung kanyang design ng DRL niya, is meron ditong paganon. Kasi yung 4x2, diretso lang yan. Tapos, hindi naka-LED yung kanyang signal light kapag 4x2. So, sa 4x4 lang siya makikita yung whole LED. Yan mga katropa. So, ito, aftermarket na rin ito. Yung kanyang grill, aftermarket na yan, hindi na yan yung original talaga. Ayan, makikita nyo mga katropa. Oh. So mga katropa, test drive tayo. So idaan-daan natin dito sa konting lubak. Ayan oh. So ito ay bagong-bago na Ford Ranger Wildtrak 4x4 mga katropa. Wala pa yatang isang buwan to. So napaka-smooth yung kanyang interior. Wala kang maririnig na ingay. Kahit yung kalampag, wala kang maririnig. Yung maririnig mo lang yung kanyang gulong kasi naka-mud terrain yung gulong niya mga katropa. So dito, subukan natin. So mga katropa, subukan natin yung 0 to 100. Sa tingin ko, hindi natin magagawa kasi maiksi yung kalsada eh. So mga katropa, ayun, natapos na nating ikutin yung tong sasakyan na to. So ginabi kami kasi ito yung oras ng may bakante tayo. So mga katropa, na-notice ko yung power niya is malakas. Nga pala mga katropa, itong ano niya, itong power steering niya ay naka-electronic na mga katropa. Electronic na yung power steering. So isang daliri ko lang, napakalambot ng kanyang manubela, malambot. Kasi pagka hindi pa electronic power steering, talagang matigas yung yung manubela niya. So dahil kahit malaki yung gulong niya, malambot pa rin yung manubela niya. So mga katropa, ito, meron din siyang 360 yung kanyang reverse camera. So ayun maganda yung niya kasi malaki yung screen niya dito mga katropa. So kitang-kita mo yung mga objects sa likod tsaka sa tagiliran kasi malaki yung kanyang camera. So mga katropa, yung makina nito ay 2.0. Kahit 2.0 siya, malakas pa rin siyang humata kahit mabigat yung gulong. Nakakaya niyang bitbitin yung bigat ng sasakyan. Kasi ito ay 2.0 by turbo with 213 horsepower and 500 Newton meter of torque. So kaya malakas yung arangkada at saka yung power niya mga katropa. So mga katropa, ganito na lang yung vlog natin mga katropa. Syempre kung nagustuhan nyo yung vlog, mga subscribers natin na nagustuhan yung video ko or yung mga viewers natin,
Syempre, paki-share na rin yung video ko mga katropa para marami pa akong magagawang video para sa inyo. So sa muli mga katropa, maraming salamat. God bless, enjoy, and drive safe. So mga katropa, ito another function nitong Ford Ranger na wild track. So ayun mga katropa, meron siyang app na pwedeng i-start na gamit yung cellphone nyo mga katropa. So ito, susubukan natin na pindutin yung start doon sa may phone kung aandar yung sasakyan. So ayun mga katropa, kahit sa loob ka ng bahay tapos nasa garahe yung sasakyan, naaabot niya yung connection. So another feature ng Ford Ranger na 2023. So meron siyang remote start or yung connectivity sa cellphone. So kapag papatay naman, yon, long press lang uli yung button na yan. So ayun, patay na yung engine. So yung purpose din nun mga katropa, so syempre kapag nasa garahe, mapapainit mo yung engine, di ba, yung makina. So isa pa yon, tapos yung kabilad yung sasakyan nyo sa initan. Kunyari pumasok kayo sa mall, nakabilad sa araw yung sasakyan. So start nyo lang yung sasakyan, malayo pa lang kayo, start nyo na para pagpasok nyo malamig na yung loob kasi nag-o-on yung aircon. So mga katropa, meron siyang app, pwede nyo i-download sa Play Store or sa may iOS, no, sa iPhone. So ano yun? Ford Pass. Ito yan, Ford Pass. So subukan natin yung function ng Ford Pass. So ayan, makikita nyo, ito yung remote start, lock, unlock, tapos ito yung horn and light, tapos yung kanyang battery, ano yun? Vehicle information, yung kanyang fuel, malalaman nyo kung ilang kilometers pa yung pwede nyong ibiyahe sa kanyang natitirang gasolina or diesel. Tapos scheduled start, ano yan? Basta yan. Tapos meron din siyang oil life, yan yung status nya. So malalaman nyo sa oil life, malalaman nyo kung malapit nang i-change oil yung sasakyan nyo. So ito nakalagay 68%, so 68% pa yung remaining ng oil na pwede nyo pang gamitin. So kapag bumaba yung percentage niyan, i-change oil na ninyo yung sasakyan nyo. Yan. So di ba okay na okay?